Matapos nga naming marating ang Capirosa dito sa paanan ng Bundok Banahaw, dito sa Bundok Banahaw ng Sariaya, Quezon, ang sunod naman naming pupuntahan ay ang view deck na isa rin sa may mga masasarap na kape. At ayan, mula nga sa Capirosa kami ay magtutungo na sa view deck. Halos magkalapit lang talaga, siguro mga 2 to 3 minutes lang ay nandun ka na. Naaalala ko pa nga, mula sa bayan ng Sariaya ay nag-jogging kami hanggang dito. At ayan, nandito na nga kami, malapit na kami sa view deck at mula nga dito ay may isa pang kapihan na natatanaw. Yung mga taniman. At mula nga dito sa aming sasakyan ay natatanaw ko ang isa pang kapihan na ito na may pangalang Kapi Kalayo. Hindi ko nga lang sigurado kung yan yung tamang pagbigkas. At ayan, nandito na nga kami sa entrance ng view deck. Guys, sobrang excited talaga ako na marating ito sapagkat ito yung madalas na naikikwento sa akin ng aking mga pamangkin, ng mga kakilala ko dito sa Sariaya, Quezon. Laging bida nila sa akin na talagang napakasarap daw dito ng kape. At ayan, nandito na nga tayo sa parking area at bababa na din tayo. At ayan, bago nga kami pumasok ay may picture muna sina KD. At habang nagpipicture nga ako ay napansin ko din yung city light. Napakaganda din pala talaga ng overview dito. At napansin ko din parang mas mataas yung pwesto ng view deck kumpara dun sa Capirosa. At mababasa nga natin dito, ang view deck and cabin na ito ay mayroong 2,132.55 feet above sea level. Mataas na din pala yung aming narating. Paano pa kaya yung mga taong umaakyat sa mas mataas na bahagi ng Bundok Banahaw. At ayan, sobrang masaya si KD sa pagkakataon na ito. At mula nga dito sa area na ito, sa mataas na bahagi na ito kung saan matatagpuan ang parking area at ang kanilang restaurant, mayroon silang hagdanan na i-design at bababa tayo dito. Hindi ko man naitanong pero naobserbahan ko itong binababaan ni na KD. Ito yung i-design talaga nila. Ito yung magandang pwesto para makita mo yung overview ng lungsod ng Lucena at iba pang bayan. At dahil ang KD nga ay paulit-ulit na sinasabi na tatay, I'm hungry, kung kaya't kami nga ni Cyril ay nag-decide na umorder na ng aming pagkain. At talaga namang dito pa lang sa entrance ay agaw pansin na sa akin, nakuha ang attention ko ng mga lettuce na ito. At wow, as in mapapawaw ka talaga dahil mayroon silang napakagandang box shelves. At ayan, kung mahilig ka magbasa, mahilig ka sa books, malilibang ka dito. At ito nga ay malapit lang sa kanilang counter kung saan ay o-order ka ng iyong pagkain. At kalapit nga ng box shelves na ito, dito ay makikita mo yung mga masasarap nilang pagkain na pwede nating ipasalubong sa ating pamilya. Mayroon nga silang peanut brittle at nandito nga ang isa sa paborito ko, ang toasted yema cake. At syempre alam natin yan, pag sinabing yema cake, number 1 yan dito sa atin sa Quezon. At kung mahilig ka nga sa salabat, ito ang mabibili mo. At wow, napaisip at na-amaze naman talaga ako dito. Mayroon palang ganitong ginger cookies. At ayan, habang umu-order nga si Cyril ng aming makakain ay napukaw ang attention ko na mga gulay na nandito. Napakaganda, sobrang interesting talaga ang view deck and cabin na ito. Akalain mong dito ka na rin makakakita at makakabili ng mga sariwang gulay. At kung ang mga gulay nga na yan ay makukuha yung attention mo, lalo na nga ang mga pinag-uusapang kape at laman na mga kwento ng mga nakakarating dito. At nandito nga mababasa ang iba't ibang klase ng kape nila. Kalinga, Mountain Province, Sagada at marami pang iba. Ayan, visit lang kayo dito para ma-experience nyo din. At ito na nga, may order na kami ng aming pagkain at talagang guys, matutuwa ka dahil ang bilis ng service nila. At sapagkat oras na din lang naman ang hapunan kung kaya't panghapunan yung aming in-order na pagkain. Pero si KD, ang mga gusto talaga niyang pagkain, yung mga klase ng pagkain na may pansit. At ayan, umorder nga kami ng sisling bangus at ito nga ang spicy sisling chami. At guys, hindi ko talaga akalain na ganun kasarap. Sobrang sarap ng kanilang pagkain. Grabe, napawaw talaga ako at sabi ko nga sa mga kasama ko, hindi ko akalain na ganun kasarap ang kanilang mga pagkain. At guys, ito na nga yung lettuce na talagang agaw attention sa pagpasok pa lang dito sa kanila. At ngayon ko din lang napansin ito na 3 for 100 pala siya. Hindi ko siya napansin kanina pagpasok ko dahil na focus ako doon sa pag-video. Dahil sobrang gandang-ganda ako dito. At ayan, matapos nga kaming kumain ay uuwi na rin kami, pero bago kami umuwi, itong si KD ay may isang sulya pa at gusto pang bumaba sa hagdanan na ito. Dito siya na-amaze. At guys, kung nais nyo nga pumunta dito, kung pupunta kayo talaga dito, ang pinakamagandang oras ay alas 5 ng hapon. Mas okay na 5 o'clock, nandito na kayo para masaksihan ninyo yung malinaw na overview. Ganun din ang napakagandang sunset. At kapag gabi na nga ay masasaksihan mo na ang napakagandang city light.
Please like and share para rin sa Bye!